maliban sa mumunting katuwaan ng isang kabataang tulad niya. "You're on," she told Jack, grinning. Tulad noong araw, sa duluhan ng starting point, ang duluhang tinutukoy nila ay ang daan papasok sa asyenda, kung saan wala nang darating na sasakyan. Nagmamadali siyang bumalik sa Range Rover. Inihagi sa bintana ang dalang envelope na puno ng perang pampasweldo sa mga tauhan. Pagkatapos ay sinipat ang pick-up ni Jack. Bago nga, pero hindi mananalo yun sa Range Rover niya. Mabuti na lang at hindi ang banang dinala niya. Sumakay siya at pagkatapos ay sinanyasan si Jack patungo sa duluhan. Sumunod ito nang patakbuhin niya ang sasakyang patungo roon. Magkapanabay silang huminto sa starting point. "Ready?" asked Jack. His eyes were sparkling. "As ever." "Okay, ready, get set, go!" Pinaarangkada nitong pick-up. Ganoon din si Carmela. Umuusok ang daan sa alikabok dahil sa ginawa nila. Tuwang-tuwa si Carmela. Hindi niya naranasan ang ganito sa Amerika sa nakalipas na 3 taon. Bahay, trabaho at kung minsan pagdating ng weekend ay sumasama siyang mag-outing sa mga kasamahan niya sa trabaho. Naroong si Jack ang mauna. Naroong siya naman at minsan ay magkatapat sila. "Hindi ka pa nananalo sa akin, Jack!" Nakangising sigaw niya rito nang minsang magkatapat sila. "Markahan mo ang araw na to, Carmela!" Nakatawang sagot ng binata. And they were both occupying the 2-lane rough road. Mula sa ibaba ay natatanaw na ang malaking bahay asyenda at nakaungos ng kaunti si Carmela. Medyo makitid ng bahaging yun ng daan at hindi kasya ang 2 sasakyan. Malibang huminto at tumabi muna sandali ang makakasalubong. Panayan lingon niya sa rearview mirror, lalo na nang kumanan si Jack at suriin itong damuhan. Nakatingin siya rito at hindi niya napuna ang grupo ng mga kalabaw na patawid mula sa kaliwang bahagi ng daan. "Carmela, look out!" Sigaw babala ni Jack. Inilabas nito ang kamay at itinuro sa kanyang mga kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Carmela sa nakita. Mabilis ang Range Rover. Mamreno man siya'y dudulas ang mga gulong at tutumbok siya sa mga kalabaw at siyak na manganganib siya. Kailangang maunahan niyang mga kalabaw sa kanang bahagi ng daan. Yun lamang ang paraan upang hindi niya masalpok ang mga ito. But Jack was on her right side. Tila nahulaan naman ni Jack ang nasa isip niya at mabilis nitong kinabig ang sasakyan pa kanan, papasok ng tuluyan sa loob ng niyugan. At dahil nakita na nitong maaaring mangyari ay hindi ito gaanong mabilis. Sindak na kinabig ni Carmela pa kanan ng manibela, sabay ng apak sa preno ng paunti-unti. Gahibla ang pagitan niya sa grupong nauna. Nagawa niyang makapagpreno ng todo bago sumadsad sa puno ng nyog. Naramdaman pa niya ang uga ng sasakyan sa pagsadsad nito sa puno. Humihingal na napasubsob sa manibela si Carmela. Takot na takot sa maaaring nangyari. Nahagip ng pandinig niyang mga yabag at halinghing ng kabayo. Nag-angat siya ng paningin. Si Adam ang paparating. Hindi pa halos humihinto si Toro ay tinalon na nitong kabayo at tinakbo ang Range Rover. Mabilis nitong binuksan ang pinto ng sasakyan. "Nasaktan ka ba, Carmela?" Baka sa muka at tinig nitong matinding pag-aalala. Humiling siya. "No, natakot lang ako." Iniangat niya ang sarili mula sa manibela at sumandal. Tumaas bumaba ang dibdib niya sa paghingal. "Sigurado ka?" Paniniyak nito. Hinawi ni Adam patalikod ang buhok niyang tumabing sa mukha niya at hinagod ng tingin ang buong katawan niya. "Walang masakit sa'yo?" "I'm okay, Adam, really. There's no need to fuss." Sumikdo ang dibdib niya hindi dahil sa takot sa muntik-muntikan ng aksidente, kundi dahil sa napakalapit nito sa kanya. His clean and fresh breath fanned her cheek. His hair brushed against her chin as he bent over and checked on her legs, searching for injury. The achingly familiar masculine smell of him made her nerves and muscles jump to attention. Like a hormone-driven teenager, she was fascinated as she was perplexed by her own feelings for this man. May mga naging manliligaw naman siya sa Amerika, subalit kahit kalahati man lang ng damdaming idinudulot ni Adam sa kanya, ay hindi niya maramdaman sa iba. Mula sa nyugan ay lumitaw si Jack, na patakbong lumapit sa kanila. Sumilip ito sa bintana ng passenger seat. "Carmela, are you alright?" Like Adam, Jack showed concern and worry. "Kasalanan ko kung hindi kita hinamon ng karera, sana'y..." His voice trailed off when he met Adam's dark eyes. "Karera?" Adam growled. Nag-angat ito ng katawan mula sa pagkakayoko kay Carmela. Ganoon din ang ginawa ni Jack at nagtagpong muli ang paningin nila sa ibabaw ng bubong ng Range Rover. "Nagkarera kayo mula sa bayan patungo rito?"
Jack seemed to have lost of words. Tumango bago iniwas ang mga mata kay Adam. Umuwi ka na, Jack. Adam commanded in a calm voice. Subalit alam ni Carmela na sa ilalim niyon ay ang nagbabantang unos. Huwag mo akong utusan ng ganyan, Adam. Matatag na sagot nito, bagaman naroon ang pag-aalangan at guilt. Gusto mong subukan kung kaya kitang pauwiin? Hindi ako natatakot sa'yo. You just can't order me around. Jack met Adam's gaze hesitantly. Mula sa loob ng Range Rover ay lumabas si Carmela na nakadama ng inis sa dalawang lalaki. Oh God, will you two just shut up? She snapped. Tiningnan niya si Jack. Please, Jack. Let's talk some other time. Iwan mo na ako. Are you sure? Paniniyak nito at sinulyapan si Adam. She will be alright. Carmela rolled her eyes. Sandaling sinulyapan ni Jack si Adam bago atubiling lumakad pabalik sa sasakyan nito. Nanatiling nakasunod ng tingin si Adam dito hanggang sa tuluyang mawala ito sa paningin nila. Pagkatapos ay binalingan nito si Carmela. Karera ha? And I thought you have grown up. His voice was full of contempt. Sasagot sana si Carmela, subalit minabuting manatiling tahimik. Hindi niya gustong salubungin muli ang galit nito. He was seething when he turned and walked towards his horse. Pumasok siyang muli sa sasakyan at pinaandar yon. Subalit hindi kumagat ang makina. Muli niyang pinihit ang susi sa ignition hole. Ganoon pa rin, kahit halos mabali ang susi sa kapipihit niya. Naiiritang bumaba siyang muli ng Range Rover at malakas na sinipa ang gulong niyon. And who said one could not get any satisfaction by kicking the wheel? Kasiyahan ang nadama niya sa pagsipa sa gulong ng sasakyan at inulit pa niya. Pasakay na sa kabayo si Adam nang makita ang ginawa niya. Natigil ito sa pagsampa at lumakad pabalik sa kanya. She saw a faint glint of amusement in his eyes. Sumandal siya sa sasakyan at tumungo sa lupa, ready for another battle. Lumapit si Adam, too close for comfort. Itinukod nito ang isang kamay sa bubong ng Range Rover. Nakayuko ito sa kanya. He raised her chin with his thumb and forefinger. Their gaze locked, hers hope, his bewilderment, and something else. Then his thumb moved on its own and caressed her lower lip. Para yung pakpak ng paru-paro na humaplos sa labi niya. Her gasp caught in her throat. Desire like wildfire spread through her, scorching her. Ano bang gagawin ko sa'yo, Carmela? He said huskily, agonizingly. He raised her lips to his. Kiss me, Adam. Please. Ewan kung kailangan pa niyang humiling sa sandaling yon dahil mabilis siyang hinapit nito at sa isang iglap ay nasa mga labi na niyang mga labi ni Adam. Maapoy at nag-aalab ang mga halik nito. Mapusok at nag-aangkin. Tila gutom at mauubusan. Tumaas ang mga kamay ni Carmela sa leeg nito. Tulad sa isang bulaklak na nauuhaw sa hamog. Tinugon niya ang mga halik nito. Kasing pusok, kasing alab. Pakiramdam ni Carmela ay natutunaw ang mga binti niya. At kung wala ang mga bisig ni Adam ay mauupo siya sa lupa. Umungol siya ng pakawalan ni Adam ang mga labi niya. Both grasped precious air. Pagkatapos ay muli siyang niyoko. Muling itinaas ang muka. Don't do this to me, Carmela. Tila namamanhik ang tinig nito. In his eyes, puzzlement and passion melded each other. Tumalikod ito at bumalik sa kabayo. Sumampat, walang lingong tinalikuran siya nito. Her finger touched her swollen lips. Nararamdaman niyang pananabik nito sa kanya. Pero paanong nag-iwan lang ng higit na kahungkagan ng halik na namagitan sa kanila? Paanong hindi yun nagbigay ng pag-asa? I'll get you back, Adam. Usal niya. And there was conviction in her voice. Subalit kung paano'y hindi niya alam. Mula nang mangyari yun ay lalo niyang naramdaman ang pag-iwas ni Adam. Hindi ito nagtutungo sa malaking bahay, malibang may kailangan sa mga empleyado sa opisina. Mula sa pagtingin sa mga tauhang nagsasalansan ng sako ng mga palay sa kamalig, ay lumingon si Manong Delphin nang makita ang paglapit niya. Magandang umaga, Carmela. Nakangiti at magalang nitong bati. Hinaplos ang ulo ng kabayong sinasakyan niya. Magandang umaga din po. Nakita ba niyo si Adam? Subukan mo sa kamalig sa koprahan, Carmela. Magsasako ngayon ng mga kopra para sa delivery bukas. Malamang na naroon si Adam dahil maghapon kahapong nasa kabilang asyenda siya. Nagpasalamat siya at tinungo ang koprahan. Malayo pa ay natatanaw na niya si Adam na kausap si Manong Celso, ang isa pang katiwala. Nakatalikod ito at hindi siya nakikita.
Nang sa may kabilang bahagi ng daan ay may owner-type jeep na pumarada sa tabi ng Pathfinder ni Adam. Nag-init ang mukha niya nang bumaba at makilala niyang sakay ng owner-type jeep. Si Melissa. Sandali niyang pinigil ang kabayo sa paglalakad at hinawi ang makapal na mga dahong nakatabing sa kanya. Anong gagawin niya? Uuwi na lang ba siya? Hahayaan ba niyang gamitin ang dalawang mismong lupain niya sa pagtatagpo? Tumaas bumaba ang dibdib niya sa galit. Naningkit ang mga mata. Nag-iisip siya ng gagawin nang matanawan niyang naglalawang lupa na siyang madadaanan ni Melissa. Ito yung mga naipong tubig ng nyog na natatapon kapag nagbibiyak. At dahil ilang araw nang tapos ang pagbibiyak ay alam niyang mabaho na yun. Bigla ang ideyang pumasok sa isip niya. It was childish, pero wala siyang maisip na gawin sa pagkakataong yon. She kicked her horse harder. Umigkas ang kabayo at mabilis na tumakbo patungo sa lawa-lawaan. Hustong natapat si Melissa roon at napahinto ito nang makita ang pagdating ng kabayong sinasakyan niya. Itinilamsik lahat ng mga paa ng kabayong mabahong tubig ng nyog sa muka at katawan ni Melissa. Nagsisigaw ito at hindi malaman kung anong gagawin. Diring-diri sa mabahong tubig na pumuno rito. Napalingon si Adam. Umikot pabalik ang kabayo ni Carmela at humarap kay Melissa. Oh, I'm so sorry. Eksaheradong paghingi niya ng paumanhin. Not even a trace of sincerity in her voice. Hindi ko naman napansin na may tubig pala. Naku, ang baho pa naman yan. Tumigil sa pagtili si Melissa at puot na tumingala sa kanya. Sinadya mo yon! She screamed. Did I really? She said innocently. Nakita niya sa sulok ng mga matang paglapit ni Adam sa kanila. At muli sa eksaheradong tinig ay, Oh, Adam, darling, natalamsikan ko ng mabahong tubig ng nyog si Melissa. And look at her. My God, wala siyang bra. She faked a horrifying gasp. Baka mawalan ng kontrol sa sariling mga tauhan mo at daluhungin siya. Lend your jacket to her, honey. Pinakadiin-diin niya ang jacket. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha ni Melissa. Hindi bale na lang. Sa bahay na ako magpapalit ng damit. Nagmamadali itong lumakad pabalik sa sasakyan nito. May kailangan ka ba sa asawa ko, Melissa? Patuyang pahabol niyang sigaw. Saka na lang. Sagot nito na tumalim ang mga mata at sumakay sa owner-type jeep. Bahagya pa lang nakapagmaniobra ng sasakyan si Melissa nang bumunghalit ng tawa si Carmela. Hindi siya makapaniwalang sa nakalipas na 3 taon ay magagawa niyang masiyahan sa gahiblang ganti niya rito. Tama ba kung sabihing hindi aksidente ang ginawa mo? Adam asked. Amusement lit his eyes. Her laughter vanished instantly. Anong kailangan sa'yo ng babaeng yon? She asked sharply. Nagkibit ng mga balikat si Adam. Paano kung malalaman at hayon itinaboy mo? A twinkle of sunshine caught his eyes as he glanced at her. Gusto mong habulin ko? Nagpupuyos ang loob na sabi niya. Adam brows lifted. What for? Gusto nga kitang pasalamatan dahil natulungan mo kong maitaboy ang isang itinuturing kong mild irritation. Nagsalubong ang mga kilay niya. Matamang tinitigan ito. Her eyes searched his face, reaching into his thoughts. At bago pa siya makabuo ng anumang konklusyon, ay nagsalita ito. Bakit ka nga pala narito? He queried casually. Alam mo, hindi ko gustong isiping sa tuwing nagkikita tayo may nangyayaring aksidente. Namamasyal lang. Akalain ko bang makapaniningil ako ng kaunting pautang sa nakalipas na 3 taon. Pumormal siya. May balanse pa akong sisingilin. Kasama na roon ang interes. Nagsalubong ang mga kilay ni Adam. You are always talking in riddles, Carmela. Anong ibig mong sabihin? Her face set. Hindi bale na. Nagkibit ng mga balikat si Adam. Ano nga pala yung huli mong sinabi kay Melissa? Kung may kailangan siya kanino? Narinig mo, hindi ba? Yeah, sinabi mong asawa. Nang dahil ba sa asyenda? Nanunuya ang tinig nito. Pero nakita niya ang lungkot na gumuhit sa mga mata nito na lalo lang nagpalito sa kanya. Pareho, Adam. Ginawa kayong package deal ng papa. I cannot have one without having the other. Nagbagong ekspresyon ng mukha ni Adam. Muling bumalatay ang galit. Gusto kong kasuklaman si Felipe sa ginawa niyang ito, Carmela. That hurt, pero hindi siya sumagot. Kahit sabihin niyang mas mahalaga ito kaysa sa asyenda, sa nakikita niya ay pagdududahan pa rin ni Adam ang motibo niya. Besides, would he really want them to patch up things?
Kinabukasan ay maagang nagtungo sa bayan si Carmela. Tsak ang patutunguhan niya, ang munisipyo, especially ang opisina ni Mayor. Inabutan niya nagpupunas ng mesa si Melissa, na sa wari ay kararating lang. Hello, Melissa. Bagaman na biglang makita siya, ay hindi nagpahalata si Melissa. Ikaw pala, si Mayor bang sadya mo? Sana. Mamaya pa ang dating ni Mayor. Nasa bahay pang tiyak iyon. Bakit hindi mo na lang doon puntahan? Baka magkasalisi kami. Dito ko na lang siya hihintayin. Dinampot niya ang periodiko at naupo sa naroroong bench na para sa mga bisita. She relaxed and pretended reading. Mula sa sulok ng mga mata niya ay alam niyang tinititigan siya ni Melissa. At tulad ng inaasahan niya ay nagsalita ito. Kailan ang balik mo sa Amerika, Carmela? Her tone was casual, na para bang magkaibigan sila. Binitawan niya ang periodiko at tumayo. Lumapit sa mesa nito. Hindi ko alam na interesado ka sa mga plano ko, Melissa. Hindi siguro kaila sa'yo na kami ni Adam ay... Na kayo ng asawa ko ay ano, Melissa? Agap niya. Mahina lang ang tinig niya at mukhang kalmado. Ni hindi mahuhulaan ni Melissa na para itong tumutulay sa alambre sa mga sandaling yon dahil nagpupuyo siya sa galit dito. Tila siya bulkang sasabog anumang sandali. Tumalim ang anyo nito. Wala akong dapat pang sabihin sa'yo. Matagal mo nang alam ang bagay na yan. Isang malakas na tawa ang pinakawalan niya. Alin ang alam ko, Melissa? Na sinungaling ka? Na hindi totoong nagdalang tao ka 3 taon na ang nakalilipas? Nag-iilusyon kang maagaw ang asawa ko sa akin? Ang mga empleyadong kanina pa isa-isang nagsidatingan ay natuon sa kanilang mga mata. Biglang nailang si Melissa. Bakit hindi mo matanggap sa sarili mong walang gusto sa'yo si Adam? Bakit ipinagpipilitan mong sarili mo sa asawa ko? Ano bang pinagsasabi mo? Padabog itong tumayo, subalit nakikita ni Carmela ang takot sa mga mata nito. Huwag na tayong maglokohan pa, Melissa. Kung hindi mo nakuha ang atensyon ni Adam, sa loob ng 3 taong wala ako. Kahit ilang taon pang ibigay ko sa'yo, ay walang mangyayari. Hindi siya mapapasayo dahil hindi kanya gusto. Sa paligid ay maririnig ang marahang pagsinghap ng ilang empleyado, subalit walang pakialam si Carmela. She was too furious to care. Ginawan siya ng pinsala ng babaeng ito. Melissa should have been ready to suffer the consequences of her actions. Gusto kong singilin sa'yo ang 3 taong nasayang sa amin ni Adam. Pero nagbago ang isip ko. Kasalanan ko rin dahil napaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Hindi malaman ni Melissa kung mauupo o tatayo. Hindi malakas ang tinig ni Carmela. Subalit dahil tahimik at maaga pa ay naririnig ito ng ilang mga kaopisinang mas piniling maupo sa mas malapit sa kanila. I don't know what you're talking about, Carmela. Kakalimutan ko ang lahat, Melissa. Pero pakatandaan mo to. Hindi ko gustong makita kahit anino mo sa magkadikit na asyenda. At sa sandaling hindi mo ginawa. She posed. Huwag mong hamunin ang impluwensya ko sa bayang to. Tumaas ang mukha niya. But then, if that doesn't bother you, she posed for effect. Well, there are so many ways of killing a cat. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Halos takbuhin niya ang palabas ng building, patungo sa pinagparadahan niya ng sasakyan. Mabilis siyang pumasok sa loob ng Range Rover. Naghahabol ang hininga niya at sandali siyang nakatitig sa kawalan. Hindi niya akalaing nagawa niya yon at isiping bumanggit pa siya ng impluwensya. Ang papa niya, oo, pero siya? She shook her head. Hindi siya nakatitiyak. But the mayor and his family adored her like their own daughter. They had expected Jack to marry her. Natitiyak niyang pagbibigyan siya ni Mayor sa anumang bagay na hihilingin niya rito. Pero hindi niya rin naman gustong mawalan ng trabaho si Melissa, kahit na nga ba mahirap patawarin ang ginawa nito. Perhaps what she did was more than enough. Unahan lang yon. Naunahan siya nito 3 taon nang nakalipas. Sa nakita niyang anyo nito na tila kandilang nauupos, ay saradong aklat na ito sa buhay nila ni Adam. Silang dalawa na lang ni Adam ang kailangan niyang ayusin. Muli ay ang tanong kung paano. Napagpasyahan mo na ba ang tungkol sa inyo ni Adam, Carmela? Tanong ni Elaine. Isang hapong nasa gazebo siya at nagbabasa. She sighed. It had been 2 weeks since she saw Melissa. Mula noon ay wala pa na siyang maisip na gagawing paraan sa ikakaayos nila ni Adam. And Adam wasn't making it easy for her.
ni hindi niya ito napagkikita sa bahay. Anong gagawin ko, Auntie Elaine? Magmamakaawang pakasalan niya ako upang hindi mawala ang mana ko? Sarkastikong sagot niya. Hindi sumagot si Elaine. Tahimik na naupo sa may harap niya. Nang mag-angat siya ng paningin at titigan ito, ay napuna niya ang pangingitim ng gilid ng mga mata nito. Sa ilang linggo mula nang mamatay ang papa niya, ay tila nahuhulog ang katawan nito at tumanda. Nakadama siya ng guilt. I am sorry, she said softly. Hindi ko dapat ibinuntun sa inyong suliranin ko. Namin ni Adam. Ang suliranin ninyong dalawa ni Adam ay suliranin ko rin, Carmela. Pareho kayong mahal sa akin. Si Adam dahil kapatid ko siya at hangad ko ang kaligayahan niya. Ikaw dahil anak ka ng lalaking minahal ko. Bigla ay parang may nagbara sa lalamunan niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya, pero hindi niya pahihintulutang bumagsak ang mga luha niya. Mahal ka ni Adam, Carmela. Tinitiyak ko sa'yo yon. Ang kailangan lang ay isa sa inyong magbigay at magpakumbaba. Mahal siya ni Adam. Malungkot na ibinaling niyang paningin sa dagat. Hindi ko alam kung paniniwalaan kong sinasabi niyong yan. Gusto mong kausapin ko si Adam? Suhestyon nito. Umiling siya at ibinalik ang pansin dito. No, thank you. Problema namin ito. Kami ang dapat na lumutas. 3 linggo na lang ang natitira sa taning ng papa mo, Carmela. Paalala ni Elaine. Hindi mo gugustuhin mawala sa iyong mamanahin mo. She smiled bitterly. That is the irony of it, isn't it, Auntie Elaine? Ang layunin ni Papa nang gawin ang probiso na yon ay upang paglapitin kaming muli ni Adam. Sa halip ay nagsilbi itong makapal na pader sa pagitan naming dalawa. Ipinahihiwatig ng panlulumo ng anyo ni Elaine na sumasang-ayon ito sa sinasabi niya. I cannot do anything without Adam doubting my motives. At pagkatapos ng ginawa kong pag-alis, I cannot just say, hey, I'm back. Magpakasal tayong muli para wag mawala ang mana ko. Maaaring may ibang magandang salita kesa dyan, Iha. Kung sana'y magawa mong wag ipanaig ang pride. Hindi pride ang pinag-uusapan dito, Auntie Elaine. Kung yun lang, I could easily swallow mine. Maibalik ko lang sa dating pagsasama namin ni Adam. Napatitig sa kanya si Elaine sa nanlulumong anyo.